Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Puluhan sa mga balita sa Sari 47. Oras ting trabaho sa mga traffic enforcers sa kadalanan, tinguhang limitahan tungod sa grabing kainit sa panahon. Mga organizer sa Ironman 70.3 Lapu-Lapu ni donar og mga ekipo ug gamit alang sa physical fitness sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Direktiba sa pagpapas sa mga tattoo sa mga sakop sa kapulisan hugot kay patuman sa PRO7. Dulan 7 milyones pesos nga balor sa Shabu nasakmit sa hiniusang buy-bust operation sa syudad sa Mandawi. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katauhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sayre 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, Konseho sa Dakbayan sa Sugbo naninguha nga limitahan ang oras sa trabaho sa mga traffic enforcers diha sa kadalanan. Kini tungod sa nasinating grabing kainit sa panahon nga naghatag og peligro sa ilang panglawas. Ang kasayuran ihatod ni Sherisa Mayoy. Buod sa Cebu City Council nga palimitahan ang oras sa mga traffic enforcer na nakadestino sa mga kadalanan sa syudad. Kinuman nga nabalaka ang konseho sa gihibalo sa pag-asa nga posible nga maabot ngadto sa 51 degrees Celsius ang kainiton. Tungod niini milaso og resolusyon sa Cebu City Council Regulon nga aron nga malikayan ang heat stroke ug uban pa nga mga peligro sa panglawas. Ilabi na sa mga edaran nga adunay high blood, delikado kini sa ilang panglawas. Samtang si Road Management Authority Executive Director Raquel RC, may pahimangno sa iyang mga tao sa RMA na mamahimo silang magpasilong ang mga traffic enforcer, ilabi na kahuman sa rush hour sa bundag ug sa hapon. Apan giklaro ni RC nga kinahanglan gyapon mogawas og dili maglangay-langay kung gikinahanglan ang presensya sa enforcer, ilabi na kung adunay vehicular accident, adunay grabing trapiko ug uban pang emerhensiya, gikinahanglan ang ilang presensya. Kung kinahanglanon iyang presensya kay naay vehicular accident, adunay disabled vehicle, mapugos yun siya magpatunga to man the traffic. Sherry Mayoy, CCTN News. Maritime Industry Authority 7 muhatag sa resulta sa pagtuon sa mga barkong nagbiyahe sa Hagnaya, Santa Fe sunod buwan. Subay kini sa gihimong lakang sa Kapitolyo aron pagsulbad sa giingong overpricing sa plitihan. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Gipahigayon sa Maritime Industry Authority kon Marina 7 ang halapad nga pagtuon sa mga barkong nagbiyahe gikan sa Hagnaya Port paingon sa lungsod sa Santa Fe ug vice versa. Kini isip pagsanong na sa mando ni Gobernador Gwendolyn Garcia aron pagsulbad sa giingong grabe kamahal kun overcharge nga plitihan sa barko. Sa ilang meeting sa nakalabayng semana sa Kapitolyo, nakita nga mukabat gikan sa 300 pesos hangtod 359 pesos ang plitihan sa barko aron makalabang sa isla sa Bantayan ug pabalik. Suma pa sa mga tag-iya og barko nga aduna sila'y mga konsiderasyong gibuhat bisan pa man sa kabalakang naangkon karon sa mga mayor sa isla sa Bantayan. Mato di Marina 7 Director Annabel Lagas nga pinagi sa halapad nga pagtuon nga ilang ihatag sunod buwan makahimo na og basehan kung aduna ba uniform rates sa plitihan. Maybe we do not know yet the outcome of the study or review. It might be ma-reduce ang plitihan or if there is a possibility ma-increase pa.
considering na yung mga ano natin, inflation rate, expenses ng mga shipping. Gawa sa mga shipping companies, magigalayon ang Marina 7 sa mga opisyal sa Bantayan Island alang sa pagtuon. Apan adunay mga konsiderasyon nga lang gisubay sama na lang sa gipaspason sa biyahe, gilayon sa distansya o gidaghanon sa ang biyahe sud sa usa ka adlaw. Ilabi na nga ang mga shipping companies mohatag usab og proposal sa ilang plitihan depende sa mga factors nga ilang makita. Sila kasi nagko-conduct sila ng market study. So if there is demand, alam nila kailangan ng maraming barko, maraming frequency in a day. So doon yon. Sa gihapon na ninguha ang Kapitolyo nga himuong patas ang gihimo nilang reassessment sa plitihan alang sa mga operators ingon man sa mga manglaag sa islas sa Bantayan. Gian Navarro, CCTN News. Commission on Elections moapilar sa Korte Suprema human gibali ang desisyon sa pag-disqualify sa Smartmatic sa bidding alang sa umabot nga eleksyon sa 2025. Matod sa usa sa mga opisyal nga nakuhaan kakuhaan kinakal na kini og mga pagtulunan. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Gian Navarro. Gitun-an sa Commission on Elections ang posibilidad nga moapelar sa Korte Suprema human gibali na mismo ang desisyon sa unbank pag-disqualify sa Smartmatic. May numdumang nahukman nga gipaboran sa Korte ang Smartmatic sa dihang na disqualify kini sa bidding alang sumabot nga midterm election sunod tuig. Maong nakita sa Korte nga grave abuse of discretion kung pagpasagad ang gibuhat sa COMELEC sa wa pa ni sumiter sa ilang bidding ang Smartmatic. Sa nasayran, gidaog na sa COMELEC ang kumpanyang Miro Systems gikan sa South Korea isip supplier sa mga kaymanang gamiton sa eleksyon 2025. Human sa nimong desisyon gikan sa Korte Suprema, napaglantawan ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco nga angayan nila kining kakuhaan ug pagtulunan. Matudiya nga mosunod sila sa mga lagda sa kagamhanan bahin sa bidding. Apan may mo silang moduso og motion for reconsideration aron klaruhon ang mga butang bahin sa mong issue. Gipasalamatan ni nun sa COMELEC ang labing taas nga korte tod kay wala na nullify ang resulta sa bidding. Maong makalahutay na sila sa pagpangandam sa midterm elections bisan pa mang sa nahimong hukom sa Korte Suprema. Ana na karon sa 2.2 million ka mga bag-ong botante lokop nasod ang nakaparehistro na aron makabotar karong Mayo 2025. Gian Navarro, CCTN News. Gihulagway sa Police Regional Office 7 nga malinawon, hapsay o walay natala nga krimen ato sa international event nga Ironman 70.3 niadtong weekend. Mato di Piero 7 spokesperson Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spelare nga nagmalampuson ang paghatag sa seguridad inabagan sa ubang ahensya sa gobyerno. Dugang ni Pelare nga ang kapulisan sa Metro Cebu dili na bag-o sa pag-host sa dagkong kalihukan sama sa Ironman nga gisalmutan sa mga inila sa natad sa paugnat sa kusog. Gipasalig sa Piero 7 nga atagan nila og pasidungog ang mga personnel nga naglangkob sa security ilabi na sa bagong hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga si Police Colonel Ali Baron. Organizer sa Ironman 70.3 Lapu-Lapu ni donar og mga equipment sa mga gamit alang sa physical fitness sa usa ka pasilidad sa Lapu-Lapu City nga naghatag og libreng physical therapy services. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Human sa malampusong Ironman 70.3 Lapu-Lapu, ang organisasyon ni pakita sa ilang pasalamat sa Dakbayan, pinaagi sa pagdonar og mga equipment og mga gamit pang physical fitness ngadto sa Lapu-Lapu Simulation Therapeutic and Activity Center Kunstac Facility. Usa kini ka pasilidad sa Dakbayan nga nagatiman sa mga batang adunay physical abnormalities, pinaagi sa pagdalit og libreng physical therapy services. Elliptical machine, stationary bike ug treadmill mao'y gihatag ngadto sa facility, inubanan og dumbbells, pang-core resistance training ug mga gym balls. Kung diin gipanguluhan ang maong donasyon ni Princess Galora, ang General Manager sa Sunrise Events Incorporated, nga mao'y nag-organisa sa Ironman 70.3 Lapu-Lapu. Samtang gidawat kini ni Congresswoman Maria Cynthia Sindichan ug Junard Abalos, ang pangulo sa City Social Welfare and Development, nga mao'y nipirma sa deed of donation. Mapasalamaton ang kongresista ngadto ni Galora sa mga equipment nga gihatag sa stock facility tungod kay wala pa sila ni ini. I'm sure our therapists are happy that they have these
equipments now that they can exercise and they can use for our kids' therapy. Nipakita usab sa ilang suporta ang nahimong 3rd, 4th, 5th ug 7th placer sa Ironman 70.3 Lapu-Lapu sa laka nga gibuhat sa organisasyon pinaagi sa pagtambong sa pag-turnover sa mga equipment. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Musunod, direktiba sa pagpapa sa mga tattoo sa mga sakop sa kapulisan, hugot nga ipatuman sa PRO7. Kanaguban pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Kaniadto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! You're giving your all in His glory, touching each heart and soul by spreading His words and wonderful deeds that send forth His kingdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of love. It's love in action, true love, faith in action. We're one in one hope, inspiration through God's amazing grace. His power and love and pureness of heart show to us His wisdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of love. It's love in action, true love, faith in action. Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gugo para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo, For your internet connection, and for the signal of your cable TV. so fast.
to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Balik sa atong mga balita, nangandam na usab ang Metropolitan Cebu Water District sa bag-ong nainstalar nga laing interim general manager nga gitudlo sa Local Utilities Water Administration. Ang giingong bag-ong general manager mao si Attorney Tomas Anthony Bayna. Ang kasayuran ihatod ni Sherissa Mioy. Subling nangandam na ang Metropolitan Cebu Water District sa pag-instalar sa bag-o nga interim general manager nga gitudlo sa Local Utilities Water Administration. Kinihuman nga miduso og resignation sa Attorney John D. X. Lapid natong milabay nga semana, human nga wala siya gipasulod sa MCWD building. Gitudlo sa LOA isip bag-o nga acting general manager mao si Attorney Tomas Anthony Bayna. Kinamduman nga gisuspenso silang Attorney Joey De Luz, May Seno, Miguelito Pato ug MCWD General Manager Edgar Donoso samtang nagpadayon pa ang investigasyon sa MCWD sulod sa 20 ka adlaw. Matod Attorney De Luz nga magpabilin gihapon isip General Manager si Donoso, lakip na ang lain pa nga miyembro sa MCWD board. Dugang niya nga dili makasulod sa MCWD building ang bag-o nga gitudlo nga General Manager, lakip na ang miyembro sa interim board ug mga opisyales sa Cebu City Government. Labot ano sa luwa nga ilang appointment, ilasan na. Dila na pasadlon sila kaya ang samok-samok na diya. Yes, ang GM yun, nag-isog mo sa digis lang pasod. They will stand their ground, pa dahil pasadlon. So nangandam na sa niya. Hinuon sa pagkakaroon wala pa mansad ng ngayog assistance ang LOA nga to sa Cebu City Government sa pag-install kang Bayna isip General Manager sa MCWD. Apan matod ni Cebu City Administrator Attorney Colin Rosel, ngandam sila motabang sa LOA. Wapo ka ibaw, ato pang paminaon, atong tanaan. For sure, kaya ang city government, naman ang pulis, puguban pa. Ang dami kita mo tabang, bisa kinsa maayo sa rong tabang o sa ikan propel order, o pero dito. Nasairan nga sa Attorney Bayna, kauban na sa law firm na Attorney Mikel Rama, nga anak na Cebu City Mayor Mikel Rama. Sherissa Mioy, CCTN News. Police Regional Office 7 hugot nga mopatuman sa direktiba sa National Headquarters sa pagpapas sa mga tattoo sa ilang mga sakop nga makita kung magsulob sa ilang uniforme. Kasong administratiba ang maabot kung magmagahi ang maong personnel sa pagsunod sa kamanduan. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Muhimo karon og inventory ang Police Regional Office 7 sa tanang uniform ug non-uniform personnel subay sa kamanduan sa Kampo Kunami. Pagsusi kung dunay ilang nga mga kaubanan sa serbisyo nga naay mga tattoo sa lawas. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari, ang spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, ang hepe sa kapulisan sa Central Visayas, nga ang Memorandum Circular 2024-23 nga giaprobahan nitong Marso 19, 2024, dunay proseso nga tumanon. Tahasan ang tanang City of Provincial Police Office sa pagtan-aw sa lawas sa tanang mga personel niini. Kung doon na may mga tattoo nga angayan nga papason, ilabi na kadtong dili matabunan sila mga uniforme. Actually, the policy, the memorandum circular, went out last March 19. No? So there will be processes to be followed. And of course, what we are going to do here in Pro7 is to make sure that ang polisiyas PNP ma-implementar. So part of that is inventory. And katuna kong gingon nga dapat mag-execute ng affidavit tong mga naay tattoo. Klaro ni Pilare nga ang Philippine National Police dili supak sa tattoo, gani kadto nga mga pulis nga dunay tattoo nandaan nga matabunan ra silang uniforme, mamahimong dili na kini papason. Apan kinahanglan nga muluwat kini affidavit og moangkon nga dunay siya niini og musaad nga dili na kini dugangan pa. Katong naanay tattoo nga dili visible outside kung mag-uniform, mag-execute na lang affidavit regarding the presence of these tattoos and an undertaking nga dili na mag-additional og tattoo. Ipasabot si Pilari nga sukad pa kaniadto ang PNP strikto na sa pagdawat sa mga aplikante nga mosulod sa pagkapulis o sa rekisito sa mga mo-apply sa PNP nga hangtod karon gipatuman gihapon mao nga ang aplikante kinahanglan nga wala kini tattoo sa lawas apan ang uban ko nga makasulod na sila sa serbisyo diha na sila magpatato. Yes, actually since time immemorial we have already a policy regarding prohibition of tattoos. Karon lang the new policy covers those police officers
who have tattoos, no? Katong paghuma na nila og suod, nagtattoo sila. Bahanang Piero 7 sa mga personel nga magdumili sa pagsunod sa kabanduan nga mamahimong nga magatubang kining kasong administratiba. Dugang ni Pilare nga ang PNP organization gipadagan sila sa mga lagda ug palisiya nga ngayon nga sundon sa tanan nga kung nga musupak dunay nagpaabot nga kaso ang mao nga police personnel. Well, the PNP is an organization run by rules and regulation and a very strict rules and regulation. And every time that a PNP member deviates from that policy, there is a corresponding sanction, administrative and probably otherwise. So we encourage those who will be affected to just follow the rules and regulations by the PNP. Ang mga tattoo nga hugot nga ginili sa PNP mao nga extremista tattoo, ethnical or religious discriminatory and offensive tattoos, indecent tattoos, sexist tattoos ug ang tattoos associated to prohibited or unauthorized. Arnold Bustamante, CCTV News. Posibleng mo-augment ang Lapu-Lapu Police o kapulisan alang sa ika-503 nga kadaugan sa Mactan. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres nga tipamaba usab sa Lapu-Lapu City PNP nga makatabang ang mga pulis gikan sa PRO7 ug mga sakop sa Armed Forces of the Philippines sa pagpatuman sa security plan sa kalihukan karong Abril 27. Kini ilabi na nga 90% ang posibilidad nga motambong sa selebrasyon si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dugang ni Torres nga kun motambong ang presidente sa mao nga kalihukan, i-maximize ang 700 ka mga PNP personnel sa Lapu-Lapu City Police Office o lauman ang full alert status. Say nga ang package magud na basta ang bisita nato si Kudwan is mas gina heighten gina our full alert team na full security package naka covered na sa Lapu-Lapu. Mga pulis sa barangay sa syudad sa Mandaue gipaubos sa kinalit nga drug test. Ang magpositibo ang i-dismiss sa ilang pwesto. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Gipaubos sa kinalit nga drug test ang 20 city ka pulis nga na-assign sa mga barangay sa syudad sa Mandaue. Si Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro ang tigpamaba sa Mandaue City Police Office nagkanayon nga kinigipahigayon aron masiguro nga walay personnel nagamitayo iligal nga drogas. At this time na ang ato ang mga pulis sa barangay ang ato ang subject for a drug test kay tungod kay they are the frontliners and sila sad pod ang maghahatag og mga basic services sa ato ang publiko, so dapat lang sad pod nga from time to time or sometimes ato asad po sila kadakan og surprise drug test. Ang magpositibo sa screen test ipaubos una sa confirmatory test o kung magpositibo ang resulta, i-dismiss ang personnel sa ilang pwesto. Makadaghan nga nagpahigayon og drug test ang MCPO sa ilang personnel. Gani sa kapin 600 nga officers, moabot na sa 317 ang napaubos sa drug test. Mato ni Villaro nga tanan silang pulis sa Mandaue ang kinahanglang mo paubos ni ini. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Muhatag ang Philippine Amusement and Gaming Corporation kung PAGCOR Cebu Office ug bahin sa ilang kita ngadto sa kagamanan sa probinsya sa Sugbo. Matod ni PAGCOR Cebu Branch Manager nga si Pedro Michael Sidinia, default nga gisaka nila ngadto sa 3 milyones ka pesos ang ilang monthly share ngadto sa Kapitolyo. Gikan kini sa mga gambling activities nga gi-regulate o accredited sa PAGCOR dinhi sa lalawigan. Pinagi sa paghatag sa bahin sa ilang kita, makatabang usab sila sa mga Sugbuanon nga mapahimuslan sa pipila ka mga proyekto. Sama na lang kini sa mga infrastructure programs, ayuda ug uban pa. Extension Office sa Land Transportation Office nga nahimutang sa Barangay Talamban, Dakbayan sa Sugbo, giablihan na. Samtang gisabutan pa ang posibleng relocation sa mismong regional office sa ahensya. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Mahimo nang mapaimuslan sa mga Sugbuanon ang bag-ong Extension Office sa Land Transportation Office 7 sa Habagatang Bahin sa Sugbo. Kinihuman nga giablihan ang Regional Office Licensing Section sa LTO7 nga nimutang sa Piazza Elesia sa Governor M. Cuenco Avenue, Barangay Talambaning, Dakbayan sa Sugbo.
Diyan na may mutang ang serbisyo sa LTO-7, sama na lang sa pagproseso sa lisensya, testing sa mga sakyanan ug uban pa. Mato di LTO Chief ASEC Vigor Mendoza II nga pinagi sa pagguyanap kon decentralized sa serbisyo sa LTO, mas daghan ang makapaymus nini. Ilabi na katong mga nanimuyo sa mga lagyong lugar sa Metro Cebu. Kasi pag mas kalat, di mas konti ang pila. Kasi i-centralize natin in one location, eh haba ang pila doon. So the more we scatter it, the better, di ba, for everyone. Our outreach program, the theoretical free, our diverse education center, and also for them to have proper licenses because most of them don't have license. Sa kasamtangan, nagpadayon ang operasyon sa LTO-7 Regional Office sa N. Bacalso Avenue ning Dakbayan sa Sugbo. Kinibisan pa man og nihatag na og abiso ang Cebu City Government nga pabakanteo na ang ilang naimutangan. Gibuti usab de Mendoza nga nagpadayon ang panagsabot sa ilang buhatan bahin sa mamahimong relocation site sa LTO-7 office. Andam usab sila sa mamahimong itanyag gikan sa mga LGU bahin sa bag-ong lokasyon. Not that I know of, though. Wala pa ako nakikitang formal demand na pumupunta sa atin. Huwag na natin hintayin. Doon tayo kakabahan sa formal demand, di ba? Gisiguro usab sa mga buhatan sa LTO sa rehiyon nga matuman ng mando sa gobyerno sa daling paghatag og lisensya ingon man rehistro sa mga bag-ong sakyanan. May numdumang ni mando ang LTO Central Office nga kinahanglan sud sa 11 kaadlaw mahatag na ang ORCR og license plate sa mga sakyanan. Ilabi na nga gilikayan nila ang mga backlogs sa mga lisensya ug uban pang rehistro ug posibleng musangpot man sa penalty kung dili man musanong ang dealers. So katong mga na-release na mo sa ato ang dealers, dayon wala nila ma-distribute sa ato ang mga owners, pwede gyud nato na kuha balik sa atong mga dealers. Personally, ang LTO will be the one to release it to our clients. Ian Navarro, CCTN News. Musunod, dulan 7 milyones pesos nga balor sa shabu nasakpit sa iniusang operasyon sa PNP sa syudad sa Mandawi. Kanauguban pa mga balita sa pagbalik sa Zairi 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to
Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sumpila ka, Dria! Ay, paginalte! Pagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-puyab na ka? Kinsa man ako masakitin ako din karon ha kinsa. Kung sibuti mo'y pasabot daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Ano pa? Ano itong kani Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan. Aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasambungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungan. Wailaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat siya. Tunog na unlod na. Balik sa atong mga balita, usa ka kilo nga gituo ang shabu nga nagkatidad og dulan 7 milyones ka pesos nasakmit sa Joint Drug Bust Operation sa Barangay Subang Dako, siyudad sa Mandawi kagabi. Nakuha gikan sa usa ka high value individual. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Moabot sa dulan 7 milyones pesos sa gituuhang shabu ang nasakmit ato sa Joint Buy-Bust Operation sa Barangay Subang Dako, siyudad sa Mandawi alas 11 kagabi. Ang ilegal nga drogas nakuha gikan kang alias Pau Pau, 35 anyos og residente sa Barangay San Isidro sa San Fernando. Siya gikonsidera sa kapulisan nga high value individual. Ang Buy-Bust Operation gipahigayon sa City Intelligence Unit sa Mandawi City Police Office, PNP Drug Enforcement Group ug Philippine Drug Enforcement Agency. Ang suspect ang anaa karon sa custodial facility samtang giandam ang pag
mag-file og kaso kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang ang nasakmit nga illegal nga drogas ang gidang ngadto sa Regional Forensic Unit 7 alang sa laboratory examination. Ang tigpamaba sa MCPO nga si Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro nagkanayon nga si Pau Pau gimonitor sa kapulisan sud sa usa ka buwan. Giingon nga moabot sa 2 ka kilo sa gituohang shabu ang madispose niini sa usa ka semana. Naana ni siya previous na mga cases, but although not related to drugs, illegal possession of firearms. Pero dugay na nga ligawas ang iyahang name sa mga list sa ato ang mga drug peddlers. Ang direktor sa MCPO nga si Police Colonel Julio Sagandoy ang nidayeg sa operasyon ug nagkanayon nga magpaday ng ilang kampanya batok sa illegal nga drogas. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Nakuryentehan kagahapon ang 45 anyos nga pintor samtang namintal sa usa ka hotel sa Barangay Pusok, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Tungod sa paso sa kalawasan, daling gidala sa tambalanan si Edward Manolong, 45 anyos, taga Barangay Ibo sa Maong Dakbayan. Sa inisyal nga investigasyon sa Police Station 5, nga samtang namintal si Manolong, natandog sa handle sa iyang paintbrush ang wire sa meko, hinungdan nga nakuryentehan. Adunay panimuot hinuon ang maong pintor nga daling gitabang sa Lapu-Lapu City Rescue ug Bureau of Fire Protection sa wala pa gidala sa Lapu-Lapu City Hospital. Kapulisan sa Central Visayas nakasikop og kapin 500 ka mga suspek nga nakahimog krimen. Lakip na niini kadto magipangita sa balaod nga nalutsan og warrant of arrest atol sa tulo ka adlaw nga sakliyo. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Moabot na ito sa 532 ka mga suspitsado nga nakahimog lain-laing matang sa krimen ang nagadakpan sa Police Regional Office 7 atol sa tulo ka adlaw nga simultaneous anti-criminality and law enforcement operations gikan sa Abril 19 ngadto na sa 21, 2024. Sa data nga gipahibaw ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, ang spokesperson ni Police Brigadier General Antonio Aberin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas nga nakasikop sila 225 ka mga tao atol sa illegal gambling operations nga naatlan nga nagsugal sa Tigbakay, Hantak ug ang uban nalambigit sa illegal numbers game sama sa Surtres. Nakasikop usab sila 176 ka mga drug personalities nga resulta sa pagkasakmin sa dulan 2 ka kilo nga gituang shabu nga mokantidan ng tanan sa 11.5 milyones ka pesos. Wala usa magpaulahi ang pagukod sa mga wanted persons. Di nakadakop sila 130 ka mga tao nga doon mga pending warrant of arrest nga nagatubang og lain-laing matang sa kaso. Again, we would like to emphasize that our Regional Director, Police Brigadier General Antonio Aberin, has always been very clear that we will not stop in Pro7 in conducting operations against all forms of criminality. Kuha ni Aberin Sigo ni Pilaring, ipinagi sa sunod-sunod nga anti-criminality operations, mapugna ng krimen sa Tibok Central Visayas. Apan may paniguro ang general nga ang tanang operasyon sa kapulisan nahasubay kini sa lagda sa PNP sama sa pagsunod sa Police Operational Procedure ug kung dunay mulapas niini giawhag sa general ang publiko sa pag-report niini siyang buhatan tungod kay dili siya makatugot kadto ni mga pulis nga naghimog illegal nga kalihukan. Iyang gipaniguro nga klaro ang ang instruction that all operations should be conducted in accordance with the Police Operational Procedure. Mao nang kung naa galing mo'y matikdan, mahibawan nga naay mga pulis nga wala mag-follow sa Police Operational Procedure. I mean to say mga illegal ang ilang pag-aresto, no? Please feel free to report to us and we will make sure that we will not condone any misdeeds within the organization. Arnold Bustamante, CCTN. Naugdaw sa sunog gagahapon sa buntag ang St. Ferdinand Parish Church sa Ilagan City, Isabela. Matod sa ilang kora paroko nga si Father Rick Zeus ang ubang. Ngagikaon sa kayo ang simbahan samtang nagpadayon unta ang renovation ni ini. Dugang niya nga naitabo ang sunog samtang gi-install ang steel trusses sa atop aron itaod ang dakong ceiling fans. Natukod ang simbahan sa St. Ferdinand Parish Church niadto pang 17th century. Hinungdan nga nakulaps ang iyang atop atol sa pag-ulbo sa sunog. Gisusi pa sa mga investigador ang hinungdan sa sunog.
Mao kadto naglangkob sa ato mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.